So you will experience a lot like this kapag naging teacher na kayo, no? Okay, so okay na tayo. We're being recorded. And I sent the module, no? Sa GC natin. Medyo may problema lang pala ko sa MS Teams natin. Kasi ang naka-8 kong teams where si President nag-add nga, ay yung officer nag-add, no? Ay hindi siya pang school, hindi po siya pang class. Kaya pala hinahanap ko yung pang quiz, yung pang MS Forms, wala siya. No? Kaya nga nag-form tayo nakaraan. Nag-Google Form tayo. So siguro, tama ba? Friday next week ay face-to-face na tayo. Okay, tama. Okay. So, siguro miscommunication lang kasi ang sabi sa akin ni Ma'am Daisy, yung first 4 meetings ay first 3 meetings ay online class. Pero after that, face-to-face na. Pero nung nagtanong ako kay Bea yata yun, no? Ay nag-send si Bea ng nag-send siya ng schedule, tapos nakita ko alternate pala. So, yun. Okay, tapos meron pa tayong isang araw na wala ang class, no? Dahil sa suspension. So by that time, kala ko mag-online din. Pero canceled kasi nakalagay eh. Ba? Pero nung Saturday last week, dapat may online class kami. Ako naman ang hindi pwede kasi nagpapunta yung sa MA class ko, no? So sila, parang may time akong hindi pa sila na-meet talaga. So parang patas lang din. Kasi wala kayong klase last week, tapos sila hindi ko napasukan ng Saturday. Okay, so I'll be sharing the module. Siguro hindi dito. Sige. So kasi hindi ko siya ma-view ng tagilid para mas malapad sa akin. So open the module on your end na lang para we're on the same page, ha? Mabilis lang, magaan lang yung lesson, no, for today. dapat kasi isusunod ko na yung yung simple discounts, trade discounts, saka markups, no, yan. Tapos tuloy-tuloy na from simple interest and compound interest. Yan. Tapos eto muna tayo, magaan lang. So medyo 1 hour lang natin siyang gagawin, tapusin. And ayan. So interesting naman yung part na to, which is I think necessary naman para sa mga nag-aaral talaga ng business, no? And business mathematics and yan, sa investment. So, when you heard about currency or exchange rates, so magkaiba sila, no? Pag sinabing currency, so yun yung ating system of na meron tayong pera, no? Merong circulated na money, like your paper bills or tawag natin dyan, banknotes, no? Ito, banknotes. Or coins, yung mga butal, you have coins din, no? So it is issued by the government. So actually, kahit anong type ng government yan, no? Whether yung ating klaseng government or whether ibang klaseng government sa ibang states, sa ibang country, meron din silang currency.
So, and accepted at face value. So, ang tawag dyan, currency. Okay? So, before daw, we have bartering as the system of exchanging goods or paying services. No? Para in this picture, we only barter, sabi niya. So, barter is a way of exchanging goods. Kunwari, ikaw ay farmer, and syempre, ang mga crops mo lang ay yung palay, corn, at gusto mo rin na experience o acquire ng kunwari canned goods, no, or meat, poultry, no, or other merchandise or other or kunwari clothing or other product, no? So you can exchange that, no? You can exchange with your what's on your store, what's in your store, or ano yung meron ka. So ayan, this picture malinaw na they're bartering lang. I like this one. Bottled water siguro to, or soda, tapos ano ba yan? Food, tapos palit ay bigas, ganyan. So that's bartering. Okay, at the back, meron siyang ATM, no? ATM machine or automated teller machine wherein they get their cash, no? So yun naman ay they're using currency. So medyo mas systematic naman, no? Kahit isa sa bartering ko. Dati kasi magpapagupit ka, ibabayad mo buhay na manok o magpapamasahe ka, service na, and then product yung ibibigay mo. But with the system of currency, so pera na lang, no? So yun yung nagsi-circulate sa system, accepted system na makakapag-acquire ka ng service or ng product. Okay? So, Philippine currency, alam natin yan. No? So, Philippine currency, ang tawag sa Philippine currency is yung Philippine peso, okay, or pesos in plural, piso sa ating salita, and it's divided or subdivided into centavo. So, meron tayong before we can acquire for 1 peso, meron pang mga centavos, no? Alright? So, below daw here are the current or recent money, Philippine money or Philippine peso. Pero this is before before bago pa lumabas yung polymer notes or bank notes. So alam niyo na yan, yung may mga polymer notes dyan. Okay? Sabi, based on study, the reason why we acquire or the Bangko Sentral ng Pilipinas naglabas ng ganito klaseng pera is mas matibay siya, mas tumatagal, no? Like I think more than 7 years ay hindi siya masyadong naluluma. Unlike your previous design na pera, parang 3.5 years lang yata naluluma na siya, no? Okay? So yun yung reason why we acquire polymer. So siguro yung mga materials niyan, in-import pa. Siyempre may funding ulit yan and everything. Okay? Philippine currency is being regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas, so BSP. Yan. So ito yung mga pera natin, which is I think hindi na kailangan pag-aralan kasi alam niyo na yan. No? Basta pagdating sa pera, alam na natin yan. Okay, so if you notice,
medyo very Filipino yung ating may kultura na ng pagka-Pilipino yung pera natin. No? Pag nakita nyo, nandun yung mga muka, no, ng mga dating president, dating national hero, no, or mga kilalang tao. Okay? Tapos sa likod naman yan ay yung mga pinagmamalaki nating mga natural resources. Okay? Which is, I think, visible pa siya sa ngayon, sa polymer note natin. Okay? Sa polymer note, parang wala na halos ng mukha ng ng mga Philippine president. Okay? Wala na rin tayong 20 peso note sa polymer, no? So ang pinakamaliit ay 50, 100, wala tayong 200 na polymer note. I think, no? Wala pa ako nakikita 500 meron, 1,000 meron. Okay. Sinabi kong very culture siya kasi related siya sa culture natin kasi political tayo, no? Kung mapapansin nyo, nung naging presidency Macapagal, lumabas yung 200 notes. Well, tatay niya yung nasa mukha, no? Si Macapagal Arroyo, naging president sa pangalawang Macapagal na yun, no? Yun yung unang, tama ba? Yung unang mag-ama na naging pangulo. Yes. Tapos, nung lumabas, naging president naman si Pinoy, yung dati, ano lang yan, no? Si Ninoy lang ang nandyan. Natatandaan niyo pa ba? Buhay na ba kayo na? Si Ninoy lang ang nasa 500. Wala pa yan si Cory. Bago siya naging presidente, namatay si Cory, no? Yan. And then, nung naging president siya, naging dalawa na yung mukha ng 500. And yan, nang bumalik yung Marcos, Duterte pa, tapos bumalik yung Marcos, naging polymer note na, no? At hindi, so ang way is para natanggal yung mga mukha sa mukha ng political figures sa pera. Okay? Pero itong mga to, accepted pa rin naman siya. Okay, very Filipino yung ating bill. Unlike kapag pinag-usapan natin yung American currency, US currency, kung mapapansin nyo, kung hindi halos sila nagpapalit. No? At mapapansin nyo yung kulay ng dollar bill or banknotes ay halos magkakaparehas. Unlike sa atin, very colorful. Okay, so we have 20 pesos. Hindi ko alam kung tinatanggap pa yung ganyang 20 pesos. But we have 20 peso coin na. No? We have, ayan din. So, itong mga pera na nandito, we have 10 pesos, 5, 1 peso, 25, and the others. No? So, 10, 5, and 1 centavo. Okay. Okay. Sa module, pag-aaralan natin yung US currency. Yes, yung mga coins halos magkakakulay. Yung brown. Pero ngayon, no, magkakakulay na siya. Itong mga coins na nandito sa module, panahon pa ito ni Aquino Duterte, no? Ngayon kay Marcos, pare-parehas na siya, no? Yung 20 pesos, 5 yun, nakakalito nga. Pare-parehas na sila, parang silver-like na sila.
from 1 cent. So pag-aaralan natin si US currency, not because gusto lang natin pag-aaralan, pero ito kasi yung pinaka widely used currency for international trade. Importante din yan. Na yung dollars nila ay pag-aaralan natin. Okay? So, United States of America, ang official currency nila ay US dollars. And just like peso, subdivided din siya into cents. So $1 is equal to 100 cents, of course. So from cents, from coins, simula tayo dito. So, very familiar kayo sa ganito. Siguro may nakikita pa kayo, and that's still, I think, accepted pa rin yung 1 penny. No? So this is the smallest coin in the US dollars. No? And then we have the 5 nickel. 5 nickel, sir. We have the nickel, or equivalent to 5 cents. So in decimal, that's 0.05. Ito naman is 0.01. No? And we have the dime. No? That's 10 cents, or 0.1 in decimal. No? And then we have 25 cents, or the quarter. Okay? And we still have the $50 or 50 cents. Pero I think bihira na rin tong 50 cents and yung $2. So we still have $1 coin. They still have $1 coin, which is, if you will see a bell here, which is very historical then. And you will notice, what can you notice about their coin? Anong manonotice niyo sa mga coins nila? Sa atin wala halos no? Parang Bangko Sentral lang, Republika ng Pilipinas, makikita nyo. Yung may flag, no? Ang tawag ata dyan, BSP. BSP na logo yan, no? Okay. Mga yan. So wala halos. Sa mga bills natin, ano nakalagay sa bill? You have anong mababasa nyo? Kaya sabi magkakakulay. Pero dito guys, sa paper bill natin, banknotes. Ano mababasa niyo after the Republika ng Pilipinas? And then after, ayan. Sino may ano dyan? Sino may pera dyan? May code. Sabi ni Stephanie. May code. Pero yung phrase na very popular, yung phrase na popular sa pera natin. Or parang motto. Okay pa ba ako? Parang hindi na gumagalaw yung screen ko. Dinig pa ba ako, guys? Hindi na gumagalaw yung screen ko. Rinig, kaso delay siguro ako na. Close ko lang itong ating, ayun. Pumalaw din siya. Close ko lang.
Anong mababasa nyo na yung parang motto doon? Ayun, sabi ni John Mariel. So pinagpala ang bansa, no? Pinagpala ang bansa, ang bayan, no? Na ang Diyos ay ang Panginoon. Ayun yung quote natin. So anong kaparehas dito sa paper bill or banknote ng US? Ano nakalagay sa kanila? Sa paper bill nila? Papansin ba kayo? Parang kahawig. Ayun sa ibabaw ng 1. Ayan, sabi ni Trisha. Trisha May, in God we trust. Sa coin nila guys, ano nakalagay? Ano mapapansin niyo sa coin? Tingnan niyo tong coin nila. Merong word phrase yan na Iploribus onum, no? Iploribus onum. Ano ibig sabihin nun? Hindi yan pangalan na. Search nga, Iploribus onum. So, ito yung kaya nga siya pinatawag na United States. Na parang unofficial motto ito ni USA eh. Yan, sabi ni Edwin, out of many, one. No, madami kaming states. Kakaiba yung aming halos magkakaiba yung culture ng mga states, no, magkakaiba pero isa kami. Isa sila. So something very very connected din sa kanilang culture yung kanilang pera. Sa atin medyo political, no? Ayan, sa kanila ganun din. Pero papansin niyo yung mga tao sa kanilang pera, yung mga president, hindi yan halos pinapalitan, no? Like for example sino ito? Sino itong sikat na president? Yan. Sino yung mga sikat na president? Halos kilala natin yan, no? Mga sikat na president nila. Sino yung mga yan? Sino may dollar bill? Sa pala guys sa face-to-face natin sa Friday, so magdala kayo ng dalawang klase na foreign currency, no? Foreign currency. So kunwari dollar, so hindi pwedeng dalawang $1, no? So dapat dalawang magkaiba na amount na isang currency. Kung dollar yan, isang $1, isang $5. Yan. Okay? Kunwari ay hindi pwedeng local, hindi pwedeng yung pera natin kasi alam na natin yan. Yung iba, kung iba, kunwari Hong Kong dollar. So dalawang Hong Kong dollars na magkaiba yung amount. No? Halimbawa, 5 Hong Kong dollars, 10 Hong Kong, at saka isang 10 Hong Kong dollars. Okay ba? Okay ba yan? Yun yung ating assignment on Friday next week. Okay ba yan? Pwede po coins, sabi ni Sharon. Printed. Siguro naman makakalala kayo na mahiraman nyo.
Paper notes. Paper notes lang. Okay, sino yung mga president dyan? So we have their, sino yan? Si Hamilton sa $10. Kaya ba si Hamilton? Yan, di ba ito? Si Hamilton yun. Sino yung isa? Eto, sino to? Si Lincoln, tama? Si Lincoln, ito. Jefferson naman yung $2. Parang hindi na masyado yung $2. Wala na masyadong $2. Okay, so Jefferson, Lincoln, Hamilton. Si Hamilton ba ay naging US President? Naging US President ba, guys, si Hamilton? Yeah. Sino nakapanood ng play na Hamilton? Math major na pala ito, no? Okay. Ito, sino to? Sino to isa? Jackson, no? Yan si Jackson. Tapos si Grant naman sa 50. At eto, sino yung $100? Sino sa $100? Guys. Anyone? Franklin. Okay? Tapos yung $1 nila, ayan. Meron ding E pluribus unum. Si JFK ba ito? $1. Okay. Independence Hall naman yung nasa likod. Ayan, so yan. $quarter. $quarter. $1. Okay, so this is the currency for US. So ito yung activity dito. hindi na tayo naglagay ng activity for peso kasi hindi na kailangan, alam na natin computing yun no? Hindi na rin tayo naglagay ng activity with dollars lang, no? Kasi kapag $5 so 25 lang yun. So more on activity dito ay computation ng mga subdivided, no? Like less than $1. $1, kunwari itong number 1. Can someone read number 1? Exercises 2-1 sa page 6. Someone read the example. Meron pa ba ang estudyante? O tulog na? Kumakain na? Okay pa ba ako? Ayun, meron pa pala akong estudyante, guys. Si Edeline. Read lang number 1. Yes. Okay po. How much is $1, 5 quarters,
3 dimes, 2 nickels, and a penny. Okay, so paano natin isi-solve to, no? So meron tayong $1, $1, no? 5 quarters, 3 dimes, 2 nickels, and a penny. So isi-solve natin ano yung equivalent amount niyan in terms of US dollar. So how do you solve this question? Okay, so sabi, meron kang $1. So 1 times 1. So $1 and 1 lang din yan. And then we have 5 quarters. So 5 and quarter is 25 cents. So 0.25. Then we have 3 dimes. So 3 times dimes is 10 cents, right? So 0.10, 0.1. Then we have 2 nickels. So 2 nickels is 0.05 or 5 cents. And then a penny, which is 0.01 or 1 cent. And then we solve for this, right? So we have $1, $1. Ilan meron sa 5? Ilang merong magkano ang 5 na quarters? So yung 4 quarters is $1 and meron pa akong natirang isa. So 5.25. Ay, parang grade lang, no? Sorry, 5.25. 1.25. Hindi na naman nag-react yung aking screen. Okay, so we have 3 times 0.1 is 0.30. Okay, very good, Shaira. And then we have 2 times 0.05 is 0.1. So, dalawang penny is a dime. Dalawang nickel is a dime, no? Then we have 1 penny. Okay, so as is lang siya. So, what's your answer? Ayan. So, add lang natin yung 6 and then we have 5 and 6. Di po, yan. So, we have 2. So, 2.66 US dollars. O ba? Kuha? Clear ba? Is it clear? Ano ba usapan natin? I love money, sabi ni Michelle. Sabi, pag nagtanong ako ng I think sa kabilang section ko lang sinabi, para maging conversational yung ating discussion. Para nagma-mic din kayo, no? Pag nagtanong lang ako ng, is it clear? Ang sagot niyo ay crystal. No? Kahit nasa face-to-face tayo. Clear ba yan? Wala naman nakamute pa kayo, face-to-face na yan, no? Sagot niyo ay crystal, kung naintindihan. Huwag na chat kasi ayaw ka na. Pwede ka mag-chat ng sagot pero para lang magmukha siyang conversational. Ba? Ayun. Para may naririnig ako sa on the other side. So, you on your mic, crystal, sir. Ganun. Or kapag tinanong ko naman, kuha, sagot niya ay kuhang-kuha. Kuhang-kuha, sir. Pag kopya, kopyang-kopya. Okay? Wag lags na exam, di ba? Sabi ko pag, damn right. Pag kopya, kopyang-kopya, nag-exam pala, kopyang-kopya. Kuha ba? Kuha? Kuha po. Kuhang-kuha. Kuhang-kuha po. Alright, so let's try to solve the other. Can someone read number 2? Open na lang on your end para hindi na ako dito mag-shift sa aking screen kasi naglalag eh. Sige, Shaira.
Audible po ba? Yes na. Shy. Go, Wait lang. Shy. How much is a dollar? 6 quarters, 3 dimes, 4 nickels, and penny. And a penny. Okay, very good. So, how much is a dollar? 6 quarters, 3 dimes, 4 nickels, and a penny. So, I have $1 na. So, 1 times 1. So, okay lang naman na hindi kayo maganyan kasi alam na natin 1 na yung direction na. Then, we have 6 na quarters. So, 6 times 0.25. Then, we have 3 dimes. So, see 3 times 0.01. 0, pwedeng lagyan ng 0, pwedeng hindi. Then we have 4 times 4 na nickel, so 0.05. And then lastly, a penny ulit. Parang kanina, no? So 0.01. So assist lang to, no? $1 lang i-line up lang natin if you want to solve it that way. Kunwari, wala kayong yung calculator. You have to line up the decimal places. No? So, or kunwari gusto nyo siyang ituro on the high school level, so you have to teach them how to solve manually. Okay? So, etong isa din, as is lang siya, kasi 1 lang ang multiplier niya. Okay? This one, we have, yes, 1.5 kasi 6 na quarters. Yung apat, you have $1 and then meron ka natirang dalawa which is 50 cents or half a dollar. And then we have 0.30. Ano ba? Very good. And then we have apat na 0.05 is 20 cents. Okay? Then you add. So we have yung ano ba to? Hundredths. Tama ba? Hundredths place is 1. Then you have 10. And then carry the 1, so you have 3.01 US dollars. Yes. Don't forget the US dollars. Pwede rin naman ganito, no? US dollars. So 3.01 US dollars. So what letter in your module yon? Let's letter B then. The choices. All right. Okay, clear? Crystal po. Crystal clear. Okay. Number 3. So, skip na natin si number 3. Halos magkaparehas lang eh, no? So, what if we have number 4? So, number 4, can someone read number 4? Ako na lang si number 4. Alright, follow na lang ako ha. So, which of the following worth exactly $5 and 94 hundredths? Na 5.94 US dollars. So, ganyan. 5.94 US dollars. Ano daw sa choices yun? So, how do you solve this type of question? Paano mo siya isa-solve? So, number 4. Meron bang shorthand? Kung kayo guys, how do you solve this type of question? How do you solve? Anyone? Teachers. Si Edeline ulit, ang taga-salba ng 1D. Sige. Miss Guevara. Trial and error po. Pwede pong i-solve ko po mula. Kukunin ko po yung total ng A, B, tapos hanggang makaano po ko kung ano pong choice yung sasakto. Okay, very good. Sige. Tama, no? Kasi wala namang ako nakikitang other way to solve this type of question but to try and try to get to the answer. So, sa mga choices, you have to try
kung lalabas ba yung A na $5.94? Si B ba lalabas na ganon? Si C, ganon? Okay? And si D, ganon. So that's how you solve that type of question. Okay? Any questions? May mga tanong? So ang sagot dyan is letter D. Okay? The letter D. So you can try that. And then our next topic is about, try ko lang i-share sa akin para mas malinaw. Sa laptop natin i-share. Share. Kita po ba yung screen ko? Diba? Mas malinaw. Medyo lag lang din. Alright, so exchange rate. Naman. So kanina ay currency. So ang pinag-aaralan na natin currency, dalawa lang, which is the local currency at isang foreign currency, which is the US currency. Okay? And then sa mga exams natin, sa mga assessment, yun lang din ang ating ibibigay na mga problems, no? So of course, hindi ko kayo bibigyan ng mga yen dyan, no? Bibigyan ko siguro kayo ng mga pesos, no? Philippine peso na problem, like for example, 10, 5 peso bill, ganun. At 10, 5 peso bill. 10, 50 peso bill, ganyan. Okay? So, madali na lang yan para sa inyo. You don't have to memorize what are the coins and the banknotes. Okay? All right, so let's discuss now exchange rate. So exchange rate, on the other hand, is the value of one currency for the purpose of conversion to another currency. So kapag if you do the exchange rate, mostly ang nangyayari, no, from local to foreign currency. Bihira naman tayo mag-convert ng parehong foreign currency unless is a exam, pwede yun, no? Pero in application, bihira naman tayong gumawa nun. Usually, ginagawa natin, if pag nagpo-travel tayo, okay, ang ginagawa natin, from our local currency, we do the exchange rate or we do the conversion to the foreign currency na pupuntahan natin. Okay? Pero of course, sa exam, pwedeng lumabas, like our examples sa module, we're converting to different foreign currencies. Okay? Now, wait lang guys ha. Ayan, okay. So now exchange rate are impacted by both the domestic currency value and the foreign currency value. Okay? So lumalakas ang peso natin base sa supply and demand in the market. Most exchange rates are defined as floating. Dalawa yung exchange rate now. So isa is floating, which is it will rise or fall based on the supply and demand. Supply and demand in the market. And then some exchange rates are pegged or fixed. Parehas lang yan, pegged or fixed.
to the value of specific countries' currency. So for example, ang pinaka malinaw na example, which is kung sino man ang nakapunta na ng ibang bansa, especially Hong Kong, nakapeg yung kanilang pera. Okay, naka-fix yan ang kanilang pera sa currency ni US, US dollar yan, no? So hindi siya floating unlike our currency. Filipino currency is floating. Why they have to peg the currency to other currency? So in case of Hong Kong dollars, nakapeg siya at in the range of 7.75 to 7.85. So sa bawat US dollar, ito yung range ng value ng Hong Kong dollar, 7.75 up to 7.85, depende. No? So bakit ginagawa yon? If you do the research, may mga country na nagpe-peg ng kanilang currency dahil gusto nila na magkaroon ng tiwala or trust yung tao na hindi yung economy nila ay nakabase sa other countries' economy, which is sa US ay ang tingin kasi nila parang stable halos si US dollars, no? US dollar. So hindi parang may guarantee in that way na hindi magbabagsak ng todo yung kanilang yung value ng kanilang pera. No? So for the trust. Okay? So of course there are other countries pa rin who peg their traits or your currency mostly sa US and other country in Europe. Okay? So this means now that the value of the Hong Kong dollar to US dollar will remain within the range. So anong downside niyan? So of course, kapag bumagsak si US economy or yung inflation niya ay nagka-problema, then affected sila. Affected sila kasi of course, babagsak din yung kanilang kasi naka-anchor siya, naka-fix siya din sa US dollars. Okay, clear ba yan? Crystal clear. Crystal clear po. Crystal clear po. All right, and then exchange rate changes affect exchange rate changes affect businesses by changing the cost of supplies that are purchased from a different country and by changing the demand for their products from overseas customers. Right? So depende sa economy talaga ng country. Not just one product yan ang pinag-uusapan or not just one business but the whole in the average or in total of the country's economy. So the exchange rate between two currencies is commonly determined by economic activity, market interest rates, gross domestic product, unemployment rate in each of the countries. Okay, so when you compare two countries, no, kung malakas ba yung peso natin versus dollars, so you will know kung tumaas ba yung conversion niya. Okay? So in our example, siguro mas malinaw sa ating mga examples later. Alright, commonly called market exchange rate. So they are set in the global financial marketplace where banks and other financial institutions trade currencies around the clock based on this factor. So exchange rate can occur hourly or daily with small changes or in large incremental shift. So pwedeng yung peso natin ngayon malakas, mamayang after 3 hours lang, iba na yung conversion rate, no? Or bumagsak na yung peso, yung value ng peso. So pwedeng mangyari yan. No? Alright, an exchange rate is commonly quoted using
Yung mark po, sir. Okay, dinig ako. Yes po. Ayan, sorry. Naba ako. Okay, so ayan, exchange rate is commonly quoted using a currency code. So meron tayong tinatawag na currency code. Like for example, for US dollar, we use USD. For Philippine peso, you use PHP. For euro, no? Which is commonly currency for European countries, EUR naman. Na? If you quote the currency pair, so pinipair yan, no? Like for conversion of US dollar to JPY, which is Japanese yen. So ito yun. So USD / JPY. So pinipair lang siya. So ibig sabihin, ito yung conversion nilang dalawa. Okay? So here's an example why we need to learn another currency and exchange rate. Sabi dito, quote, a traveler to Germany from US wants 200 US dollar worth of euro or EUR when arriving in Germany. Diba kayo pag nagta-travel kayo or kunwari magta-travel kayo, you cannot use our money, our local money if you go there, or if you go to Hong Kong, let's say for example. So you have to exchange your money to local money there, no? Kung nandun na kayo sa bansa na yon, hindi na yung local money nyo. Okay? Okay. Pero kung nandito kayo, kunwari sa Pilipinas, ang pera natin ngayon, local money yan. Ang pera sa Hong Kong, that's foreign money. Pero kung nandun na kayo sa Hong Kong, yung hawak nyong peso, hindi na yun local money doon, no? Sa inyo, local money nyo yan. Pero doon, hindi na yun local money. Ang local money na doon ay yung Hong Kong dollars. Okay? So, may tinatawag tayo na sell rate. Pag sinabing sell rate, pag nandoon kayo, kunwari, nandito kayo sa Pilipinas, you're going to sell the foreign money kasi hindi mo kailangan yan eh. Tama? Yung dollar na yan, kunwari nandito kayo sa Pilipinas, may dollar kayo, kunwari pinadalan kayo. So, ibibenta nyo yan kasi, or ipapalit nyo yan sa peso kasi hindi nyo yan kailangan. So, when you sell it, that's the sell rate. Gets ba? So, sell rate is the rate at which a traveler sells foreign currency in exchange to the local currency. Ang buy rate naman, if you're going to buy foreign, if you're going to buy the money, no? Kunwari, pag nandito ba kayo sa Pilipinas, are you going to buy dollars? For what? For what reason? Siguro for hoarding or for other purposes, for educational purposes. But you don't buy dollars here. No, you sell dollars here. No, that's selling rate. Pero walang display. For display. Okay. If you're going to, let's say for example, Hong Kong nga. So that's the time you buy their money. Now, yun yung nagiging buy rate ngayon. Okay? So the buy rate is the rate of which one buys foreign currency back from travelers to exchange it for local currency. Okay? So that's the reason why we have to learn the currency and exchange rate. Now, this is the formula to convert your money
to your required currency. Ito rin yung formula, since math teachers kayo, math student kayo, ito rin yung formula na ginagamit natin when you convert other units, no? Or other kunwari, you convert inch to feet. Ganito lang din ginagawa natin. Parito na natin yung given. Instead of given currency, given unit lang, required unit and given unit, na? We have the conversion factor. Same lang din. No? So, ganito yung formula natin. Alright? Okay, so we have a table here. So, siguro 10 minutes na tayo. You have a table here. This is recently, just like last month, a week ago. No? Ito yung source niya. This is an exchange rate table. So, nandito makikita nyo yung value conversion factor to Philippine peso. Okay? So, if you notice, nandyan yung country, yung first column is your country, currency, pangalan ng currency, no? Minsan, nilalagay yung mismong country, kasi iba-iba yung type ng dollar, kunwari, or peso. May Mexican peso, may Philippine peso. And then, ito yung sinasabi kong code. Okay? Ito yung code na sinasabi ko, yung 3-letter code. And then, ito yung conversion factor. Alright, so be careful with the conversion factor kasi if you remove digits dyan, kunwari mag round off kayo, mag-round up or mag-round down kayo ng mga digits, mag-iiba na yung sagot natin. Okay, so whatever is in the table, so you use the full digits. Okay, when you use the siyempre, more especially kapag perang pinag-uusapan, no, bawat sentabo ay may worth. Okay? Especially kapag ang laki ng conversion factor or ang layo ng conversion factor, kahit maliit na digit dyan, in round off nyo, and malaking kabawasan o malaking kalugihan nyo. Okay? Alright, here are our example. How much is $20 converted into Philippine peso? Use the table above daw. So this is how you solve it. Write the given. Required is the equivalent value in peso. And you have your solution. The solution we have is you just write the given here. $20 and then multiplied by our conversion factor. Okay? Kung sino yung ika-cancel natin, yun yung nasa denominator. Tama? Napapansin niyo ba? Ito yung conversion factor and laging nasa ang kabilang side ng fraction is 1 Philippine peso. Kasi yun yung ating gustong lumabas eh. No? In this case, makakancel si US dollars sa baba, sa taas, ang maiiwan ay yung Philippine peso. And since we're going to divide kasi yung 20 natin nasa numerator, i-divide na natin ng conversion factor na 0.017 to 13 US dollars. And using your calculator, you will get the answer, 1,161.91 Philippine peso. Alright, so you have the 20 times 1, di na natin gagawin yan, ha? So, di-divide na lang natin sa 0.017213. Okay? And that's the answer. I round off two decimal places na yan, guys, ha? Yung final answer natin. So, the answer is 1,161.91 Philippine peso. Right? So, itong number 2, skip na natin kasi halos magkaparehas lang. But in this case, guys, kung mapapansin nyo, sa number 2,
gusto natin gawing dollar. Kaya nasa baba yung Philippine peso, which is 1 Philippine peso. Kasi gusto natin makancel natin. So, i-multiply naman natin si 4,000 kay conversion factor. Ay, same conversion factor. Kuha ba yan? Kuha ba? Kuwang-kuwa po. Okay, sige, sinong hindi nakakuha? What's not clear? Okay, mukhang klaro naman, no? Now, mapapansin nyo, iba dito sa question number 3, no? Kasi parehong hindi siya in peso yung ating conversion factor. Ang convert natin is, ano to? Ano yung AED? Ano yung AED natin? Anyone? Anong conversion? Ang AED? Dirham, UAE, tama. Arab Emirates, no? Arab Emirates, dirham. So we have, ito yung ating given, 5,600 dirham. Gusto natin siya i-convert into Canadian dollar. So ating conversion factor ay yung dalawang number na makikita nyo dun sa 4th rows. Okay. Kasi lahat yon mag-equivalent sila. So parang nag-multiply lang tayo ng 1 dito kasi equivalent yan sila eh, no? And when you multiply 1 to the number, it will not affect to the product. No? The value of the product. Okay? So what we're going to do here, to multiply 5,600 to this conversion rate, so this one, no? And then whatever the product, you divide it with this one. Okay? And then the answer is yes. Right? Therefore, the answer is 5,600 AED or dirham is equivalent to 2,039.28 Canadian dollar. Iba naman yung atake ng ating problem number 4. Kasi ito naman, kino-compare natin yung 19 Canadian dollar into 19 AUD, Australian dollar. No? Para silang dollar pero magkaibang currency yan. Canadian yung isa at Australian yung isa. Magkapareha sila ng amount ha. Para sila ng amount. Ibig sabihin, para silang 19, no? Alright. So, hindi 1:1 yung value ng pera natin, kaya you have to convert them. So, ang solution dito, ang required dito is which is greater daw ha. Ang solution dito, it could be this one. Right? Ito ang ginawa dito, kinonvert pareho sa peso at dahil parehas na sila ng currency, i-compare mo na sila. So, in this case, since 19 Canadian dollar is equivalent to 790 and change peso, while 19 Australian dollar is equivalent to 728 and change peso lang. So, mas malaki si 19 Canadian dollar. Pero, pwede namang, anong pwedeng gawin aside from that solution? Do we have other solution aside from this? You guys have other solution? Sinong may ibang solution aside from this? Ba nagtataas ng kamay, hindi ko makita.
Who has other solution? Wala na bang ibang solusyon para malaman kung sino mas malaki? Si $19 ba o si 19 Canadian ba o si 19 Australian dollars? Okay ba tayo? Kasi if you're doing something else, kasi hindi tayo makapag-focus sa online class nyo. So, hindi nyo naintindihan yung lesson. And if you don't ask questions, ibig sabihin, it's either hindi nyo naintindihan yung question or hindi nyo talaga naintindihan yung question. Maki, any other solution aside from that? Ano po, sir? Para po sa akin, kung hindi naman po hinahanap yung parang pinaka-total po nung, or kung tinitingnan lang po natin kung sino po yung mas malaki, parang pwede po natin tingnan yung kung magkano po yung conversion ng Canadian dollar tsaka yung Australian dollar. So, pares naman po sila 19. So, parang kung sino na lang po mas mataas yung conversion sa peso, yun po yung mas mataas. Yun po. Okay. Hindi naman exactong hinahanap kung ano yung value, no? Sabi ni Maki, huwag na natin isolve. Tingnan natin yung conversion factor. Sino mas malaki or mas maliit rather sa peso versus peso. Yun yung mas maliit. Okay? O other solution. Yun actually yung solution ni Maki, yung pinakamabilis, no? In our conversion, let's say in our conversion, in our exchange rate. So, ano ang pinaka malaki na versus peso? Yun yung pinakamaliit sa conversion, tama ba? So kung mapapansin niyo sa exchange rate, okay? So si dirham is 0.06601. Okay? Tapos tingnan niyo yung Indonesia. Ang laki, no? Ibig sabihin mas malaki pa yung peso natin. So isang piso lang natin, ang conversion ng Indonesia is 285. Ibig sabihin mas marami pa. But it's not always like that, no? Pansinin niyo naman si Japan yen. Tama, mas malaki pa yung peso natin. Sa isang piso, ang equivalent niya ay 2.5 Japanese yen. Pero the value of the money, the expenses, the products sa country na yan ay mahal din, no? Mahal. So, hindi laging ganun. Okay? Pero when you are comparing naman yung dalawa, yun lang titingnan nyo. Kunwari, Australian dollar at ating Canadian dollar, since Australian has conversion rate factor of 0.026, while Canadian has 0.024. So, anong mas malaki? Mas maliit, mas malaki. Na? So, si Canadian dollar ay mas malaki kay Australian dollar. Compares naman ng another is siguro yun yung sagot ni Edeline, no? So ako na lang sasagot kasi wala na rin time. So another is you just convert one, no? Halimbawa, Canadian dollar, i-convert mo siya sa Australian dollar. Okay? And then kung more than 19 yan, then mas malaki ngayon si Canadian dollar. Now, if it's less than 19, ang conversion yan sa Australian dollar, then is less than. Or convert naman natin yung isa into Canadian dollar, sa Australian. Convert natin into Australian, then mas malaki naman yan. Na? So, depende saan. So, isa lang ang conversion. Ito kasing ginawa natin sa module, dalawa, no? Kinonvert natin pareho into peso. At saka kinonvert. So, actually,
matagal yan. So, nagkamali ka lang ng isang solution dyan, mali na yan. Pwede na magkamali. Okay? So, okay, those are examples. So, we are going to, okay, merong mga exercises dyan. So, this one, exercises 2-2. So, this one is exercises 2-2. Iba yung conversion table dyan, ha? So, yan. Iba yung conversion table sa exercises 2-2 doon sa conversion table na nasa taas. So, kaya, kung iba yung conversion table na gagamitin nyo, magkaiba kayo, then magkakaiba kayo ng sagot. Tama? So, be mindful of the instruction. So, dito sa exercises 2-2, try nyo siyang sagutan sa bahay, dyan sa bahay, and then you compare your answer. Ang answer niyan ay nasa baba lang yung nakabox. Alright, so ito naman yung activity number 3 natin. So you have to answer that. At ipapasa yan on Friday, face-to-face. Okay, so yun lang ang ating, ayun ang mga gagawin natin for submission on Friday, ha. Una, magdadala kayo ng banknotes ng isang country, dalawa magkaibang amount. Ayan. Okay. Meron bang ano doon? May problema ba doon? Wala. May violent reaction. Siguro, hanap ng resources. Job. Job, question. Hello po, sir. Rinig po. Yes. Sir, wala na po kaming ganun. Yung Wala. mga... Hindi mo magagawa ng paraan. Ano po kasi, sir, nung bata po kasi ako, kinupit ko na po lahat, tapos minani exchanger ko na, tapos pinang-computer shop ko na. O di, punta sa money exchanger kasi project, ano nyo yun eh, grade nyo yun. So pag nagpapa-project ba yung ibang prof nyo, ay sir, hindi ko po magagawa yan. Pwede din ganun. Kriza. Sir, okay lang po ba kung may damage po yung dollar? Okay lang. Okay lang yan. Basta may ipapakita kayo sa Friday. Okay? Maging resourceful, no? Hanap ng pwedeng hiraman o kulitin. Yes, Shesi. Sir, pwede po kung magkaiba ng country? Pwede magkaibang country. Mahirap ba yung dalawa? Kasi iniisip ko, kung isa lang, pag maraming may dala sa inyo, di papahiramin lang yung iba, di wala na, no? Wala nang effort on the other end. O, kung may mga 5 $1 yung kaklase niya, di, pahiram nga ako niya, no? Wala na mag-effort magdala. O, Irish. Sir, pwede pong magkaiba ng currency? Magkaibang currency, magkaibang bansa. Sige. Sige, pwedeng ganun. Sige na nga, tig-isa, kahit tig-isa na lang. Basta meron, no? Irish. Pahiramin niyo na si Job. Kaya naman kay Job. Tawag dito. So, yun isa nating assignment yon. Tapos, i-gradean ko yun ha.
Gradean ko yun. Tapos, yung filler notes nyo, so dalawa na yung kukopyahin nyo kaya ba? Kung nag-notes kayo ng first, filler notes, isusulat yung yung discussion nyo yan. Bali, dalawang lesson. So, isang filler note lang first. Yung lesson 1 tsaka lesson 2. So, hindi niya kailangan i-drawing, guys. Okay? Basta yung pwedeng i-notes lang na nandun. Sa filler din hindi sa filler magsasagat. Yung mga activities 1, 2, and 3, short band paper naman yan. So, yun yung ating tadalan. Ay, ipapasa niyo yung banknote, papakita niyo lang. No? Ibabalik ko sa inyo yan. Hindi ko naman kukunin yan. Check ko lang. So, kukolektahin ko lang muna lahat kasi mamaya magpasahan lang pagka upo nung isa. Ito sa'yo naman. Dapat pag teacher kayo, hindi kayo naiisahan, di ba? Kasi pag naging teacher din kayo, ayaw nyo na iisahan kayo ng mga estudyante. Tama ba ako? Okay. So, yan. Banknotes, filler note, dalawa na dapat So, yung module for today at module last time, which is properties of equality. Nasa filler note na. Anong kulay nga yung filler note, Kenji? Violet po. Violet. Purple. Yan. Ito ng teacher niya, no? Tapos, ayan. Short band paper, hindi long, hindi A4. Short band paper. So, tatlong short band paper yan kasi activity 1, activity 2, activity 3. Hindi pwedeng back-to-back yung isa nasa activity 1, activity 2 nasa likod. O, pwedeng ganito. Kunwari, magtitipid kayo. Pwedeng may sulat, meron ng printed sa likod ng isang activity. O, pwede yan. Pwede pang i-print yung blanco pa dun sa isang side. Yan. Dun nyo i-print yung activity nyo. Tapos, sagutan nyo. Kung wala namang printer at walang pang print, hindi naman ako ganun lahat naman tayo or ina-expect naman natin hindi naman ganun kaluwag lahat sa atin. Kung hindi kaya mag-print, kopyahin yung activity sa sagutan. Kopyahin, handwritten. So lahat handwritten, sagot, given. So yun lang advantage ng magpapaprint kasi hindi na sila magsusulat ng given. So, hindi rin ako magtatanggap ng sagot lang kapag nag-handwritten kayo tapos sagot lang. So, dapat kakopyan nyo yung given. Okay? Okay na tayo? Clear? Yes, Michelle. Yes, Michelle. Rinig na po. Ano pong font tsaka size kapag print po? Walang font. Walang size. Walang font, walang size sa print. Kung ano lang nandoon, print nyo lang. Naka-PDF yan eh. No? Kung gusto nyo siyang copy, i-type pa, tapos i-print nyo lang doon, pwede din naman. Pero kung naka-PDF yan, tama ba? PDF yung, ang ipiprint nyo lang guys, yung activity sheet lang Yung mayroong bilog, activity sheet, activity 1, so activity sheet tawag natin doon. Activity 2, activity 3. So may bilog. Yun lang ang piprint niya. Hindi nyo ipiprint lahat ng module. I-print or kokopyahin. Si Edeline, question? Sir, hindi ko po sure if nabanggit niyo po or nakalimutan ko lang po. Yung activity 1 and 2 po ba? Yun po ba yung sa module 1? Yes. Activity 1 to module 1. Okay po, thank you po. Meron pa bang gagawin doon? Wait lang natin.
May research pa ba yan? Check. 1. 1, 2 lang. Sa activity to guys, ilalagay niyo yung reference ha. Kaya niyo may instruction ha. Activity 3, kailangan naka-box na naka-encircle yung final answer. Alright, download lang ang attendance ha muna bago mag-end ng ating discussion. Pasensya na guys ha, sobra akong late. Sobrang amoy cake na nga ako po nagpahiran kasi ng cake. Basang-basa na nga yung t-shirt ko kanina. Nagpahiran ng cake. Pinagbigyan. Sa Monday, mag-please. Sorry. Okay na?